sila. Puro drama na kesyo kakasuhan, iimbestiga ng ombudsman, di ba? Pero, mga palangga, magkakasabwat yung mga hayop na yan. Ang tagal na dapat kung gusto nilang ikulong si Romualdez, matagal na. Pero hindi nila ikukulong yan. Dahil magkakasabwat yung mga jutang ginimis na yan. Puro pagpapalabas ng kunyari, nag-aaway-away sila. Pero sa likod ng camera na hindi yun nakikita, sila ay nagkakasundo. Sila ay patuloy na pinagnanakawan kayo. Bago tayo, tuloy na bakbakin natin ang mga kalaban. Pakinggan mo na si Atty. Poa. In the middle of impeachment trial, sabi ni Congressman Benny Nabande kanina, it constitutes betrayal of public trust. We will not comment on that na po. Unang-una may nakasalang na impeachment case. So, I don't think it's proper for us to comment on that. And also, it's not appropriate for me to comment on the comments of the good congressman the spokesperson to Vice President. Okay, na walang perma. May nag-forward lang daw sa kanila. So, hanggang natin. Thank you. Bigyan na kayo ng copy ng manifest. Tapos na. Bilis naman. Siya namin para makita. Saan Siya yun? namin para makita. Sana yun? Wala na. Anyway, sige. I think, nag-recap lang nag-review lang si Attorney Poa sa nangyari kanina sa Maleta impeachment or lutong-luto na. So alam niyo naman kanina na subaybayan ninyo yung mga sarswelang kaganapan, yung mga kunyari, nonsense na mga Senate, mga ulaga senators, at yung pagsisinungaling ni Matibag. So, actually, nakakapagod nga, di ba? Sabi nga natin, walang kwenta yung manood sa kanilang mga kasinungalingan. But ngayon ay araw ng arraignment ni Senator Marcoleta at ni Mike Defensor, yung pagigipit sa kanila na pagtanim ng kaso na plunder para lang maialis o matanggal, mapilay nila yung minority, yung mga kakampi natin sa Senado, na si Senator Marcoleta, kaya kinulong nila. Alam na natin, yung pagigipit lahat sa atin, grabe ang ginagawa. So ngayong araw, ay ayun na nga, nag-plea ng not guilty yung dalawa at yung kasama pa nila, talaga naman hindi sila guilty dahil tinamnan lang sila ng kaso, gusto lang talagang pilayan ng Bangag administration at ito ay inorkestra ni Lisa Tanas at ni Bangag na tanggalin si Senador Marcoleta. Ngayon, ang kwento dito, yes, sa kapagod, ay darating mag-state of the nothing achieved na si Bangag, na wala namang ginawa kundi magpa-optics, ano tawag dyan? May term dun eh. But anyway, wala siyang ginawa kundi si Bangag, okay? Magpakalat ng kasinungalingan at optics. So ngayon, mga kababayan, kanina nakita ko na naman si Bangag. Uy, ba't dalawa to? Okay? Nakita ko na naman si Bangag na nagbigay-bigay ng bigas. Alright? Nagbigay-bigay na naman siya. Wala nang ginawa. Sabi ko nga sa inyo, kundi mag-optics, mag-poverty porn, ganyan. Samantalang kayo ay hirap na hirap. So magsusona naman ang hayop. Ano kaya ang i-report niya? I-report niya na may mga senador siyang pinakulong. Gagawin niyang ito ay achievement niya. Right, Palangga? Nelson Suwal, how are you, Palangga? Kumusta dyan sa Paris? Ano ang gagawin ni Bangag? Magbigay ng mga bigas na bukbukin or underweight pa yung mga sako na pinamimigay nila? Dahil may mga nagreklamo sa atin from 10 kilos nung tinitimbang nila pagdating na sa bahay is 8 kilograms na lang. So, meron na bang darating na SONA? Ano ba sabi ko? Matatapos na ba si Bangag? Kasi may mga naririnig-rinig tayo na may malaking pagtitipon sa isang bulwagan. So, mapapabagsak ba nila ang isang Adictus Benedictus? Okay, ng taong bayan. Matatanggal ba ng taong bayan ang isang Adictus na kawatan dahil paulit-ulit na lang itong pinag-uusapan natin? Wala na ngang kwentang mabuhay sa Pilipinas dahil ang mga krimen sunod-sunod.
Right? Sunod-sunod. Anong ibig sabihin? Walang habas ang kanilang ginagawang krimen dahil wala ng takot kay bangag. Okay? Masundot lang natin. Okay, kahapon nagsalita si Clarissa Castro Taratara na ibigay daw ang lahat ng tulong na pangangailangan ng kanilang attack dog, yung namatay na nailagay sa garapon. So, paglalapastangan, pagbabastos sa kaban ng bayan, dahil sinasabi ni Clarissa Taratara, yung mga yung bangag daw na presidente ay may aksyon, gumagawa ng tulong, tahimik lang, dadadadada. Tapos tinira na naman ni si Inday Sara na nung pumunta sa pamilya ng I think was it ni Baterbonia siguro yung ano niya, tinutukoy niya na nagsuot lang daw ng basketball jersey. So walang alam kasi si Gaga. Okay? Walang alam itong si Gaga Castro na attack dog din ng bangag kung ano yung in-extend na effort ng Inday ni Vice President Sara. Para lang siya talaga makapanira, mga kababayan. So ngayon, yung attack dogs nila, ang dami, di ba? Sabi ko nga kanina, mga kababayan, hanggang ngayon di pa nare-resolba yung kaso niya dahil naghahanap pa sila ng script. Okay, ang mga bangag. Sabi ko sa posting ko kanina sa Facebook, ang dami kong napanood na mga documentary, yung mga crime na mga nangyayari. I don't know for sure, nakanood din kayo, di ba? Na kapag may mga ginugurgur, let's say kamag-anak, kaibigan, whoever, madalas yung gumugurgur, nakikiramay pa. Tama ba ako? Mali. Well, tama ako kasi napapanood ko yun eh. Di ba? Madalas yung mga gumugurgur, may napanood akong isang I think a month ago, may napanood akong crime na, you know, yung asawa ang gumurgur. Gumawa siya ng account, gumawa siya ng phone number na, phone na, gumamit siya ng phone burner, nagme-message sa kanyang asawa, kunyari, basta kung ano-anong ginagawa niyang pagkukubli. Tapos, later on, ginurgur na yung asawa niya. Tapos, syempre, nag-iyak-iyak siya, ganyan-ganyan, drama-drama. Ang daming ganyang episode. Right? Tapos, nalaman pala na siya yung gumurgur. So, ako nakikita ko dito sa ginagawa ng mga bangag. Dahil, kakaiba yung galaw nila na parang, sino ba itong namatay na, nilagay sa garapon? Walang kwentang nila lang. Nagpakalat ng kasinungalingan, which is attack dog nila, right? Tapos ando doon ang gobyerno, ang pondo ng gobyerno nandoon. So ang tanong dito, si bangag ba ang gumurgor? Nagpapanggap ba sila na kunyari, concerned sila, pero ginurgor nila for whatever reason. Then later on, sabi nga nila, gumawa sila ng mga task force. Ito ba ay ibabalandra o ibabanda kay Inday Sara. Kasi based dun sa kanilang Senate hearing, yung sinasabi ni Matibag, nakasinungaling, na yung mga pinagsasabi ni Inday, yung pinagsasabi ni Basti, ay nag-create para sa kanila, ito ay kinetic forces or whatever, na parang ini-encourage, okay, ng mga Duterte, ang mga tao para gumawa ng krimen. Diba? Doon siya pumupunta. Kaya nga sabi ni Senator o ni Attorney Binluan kanina, ito lang yung nakuha kong punto na hindi ba na ibig mong sabihin yung nangyari sa Canada, yung bulyaw kay Castro at sa iba pang mga instances, ito ay dahil sa kinetic forces, something like that. Kasi gusto talaga nilang dahil sa pagsasalita ni Sara at ni Baste na, kasama pa dyan, hindi naman ini-impeach. Dahil sa pananalita, ibig sabihin, walang mga sariling pag-iisip. Ang Pilipino, like ako, like kayo. Inutusan ba kayo ni Sara pag nakinig ba tayo sa kanila? Kailangan sundin natin kung ano yung mga ginagawa nila. So, yan isang malaking kasinungalingan. Ang mga taga-Austria, ang mga taga-Europa, taga-Japan, sa saang panig man na mundo na kung saan meron Pilipino, nagbuwelga sila, nagsasalita sila.
Hindi dahil kinontrol sila o na-encourage sila o whatever ng mga tagapagsalita sa entablado, kung hindi dahil yun yung nararamdaman nila na ipaglaban nila ang kanilang bayan dahil nilalapastangan ng bangag administration. Nakukuha kayo sa bigas-bigas na underweight 10 kilograms pero 8 kilograms lang. Puro ayu-ayuda, wala kayong trabaho. Alam nyo na yan, nakakapagod na nga lang, paulit-ulit. Ngayon magsusona na naman, patuloy ang pagigipit. Patuloy ang drama sa Senado, ang pagsisinungaling ni Batibag, ang pagpipresent ng mga testimonya nitong si Las Cañas na nakasuhan ng perjury at nag-retract ng kanyang mga testimonya during that time, nakirinig yun naman kanina sa kanilang maletagang hearing, di ba? Paano mo paniniwalaan itong hayop na Matibag na puro kaputahan, puro katarantaduhan? Tapos ang sabi ni Jerbel Laway, 'di ba? Ito na ang kaabang-abang, parang ganoon yung konteksto na mayayanig ang mundo dahil si Matibag ay yun na magtitistigo. Doon tinanong siya, puro siya wala siyang personal knowledge. Right? Paulit-ulit tama ka, Rebecca. Wala siya, 'di ba? Ngayon, ang sinasabi niya dito mga kababayan, yun ay inabot lang sa kanya. Nakita nyo kung gaano kasinungaling itong taong ito na si Matibag at ang kanyang mga kasabwat. Right? Puro hearsay. Tinanong siya kanina, nakita mo ba to? Ano ang sabi niya? Nasaan? Inabot lang to. Paano mo paniniwalaan niyang buwisit na yan na hindi mo mahanap? Sabi niya, nowhere to be found, Your Honor. Ganyan. Somewhere, somewhere down 6 feet below the ground. Kaya nowhere to be found. Doon pa lang Doon pa lang sinungaling na Kaya doon papunta kanina yung investigation. Sino ang nag-abot sa'yo nitong dokumento? Nasaan si Las Cañas? Di doon nila matagpuan. Nasaan na ba si Las Cañas? Nagurgur na ba? 7 feet, 6 feet below the ground? Kaya nowhere to be found ang gago? My God, mga kababayan, kailangan nyo nang patalsikin ang mga addictus. Today, 57%. Today ba? O yesterday? Ang trust rating ni Inday Sara patuloy na umaangat dahil nakikita ng taong bayan ang tunay na nagsiservisyo. And now bangag, pabagsak ng pabagsak, parang spaghetti pababa ng pababa, sabi nga nila. Yeah, somewhere down the road. Somewhere down somewhere down the road. Okay? Yun ngayon mga kababayan, yung nag-rally-rally pala kanina, pinakita natin sa inyo, mga makakaliwang grupo. Ang question, paano sila nakadikit doon sa Malacanang? Ano yung drama lang? Nakita niyo ba yon yung rally-rally ng mga makakaliwang grupo? Yung mga rally kasi ng mga kaliwang grupo ay puro kasinungalingan lang yan. Di ba? Well, nasa mga kamay ng tao yan kung anong gagawin nila. Kung magkakasona pa ba si Bangag, kung si Bangag ba ay aatakihin na sa kanyang pagiging addictus, matutumba na ba siya anytime dahil sa kasingot niya ng pulburon. Ito lang naman ang wishful thinking ng taong bayan Yeah. Or maninindigan ang lahat ng mga sektor. INC, KOJC, mga Katoliko natin, Katoliko, pabahain nyo ng tao ang kalsada, baka sakaling mapatalsik nyo ang isang addictus. Kasi mga kababayan, ito yung balita talaga grabe. Police Captain, gorgor sa pamamaril sa Videoke Bar. Saan ito? Sa Capiz. Kita mo ito. Ganito na lang ba? 3 teroristang BIFF, sugatan sa Maguindanao. Barangay Secretary na papasok sa trabaho, ginorgor. Lalaki umihi sa likod ng bahay, pinagbratatatatat ng 16 years old. Killer ng teacher ng Ateneo Dinaga, ayan, naaresto na raw. Ano pa ang nangyayari sa atin?
Agresibong pagkilos ng China sa WPS. Ayan, pinalagan ni Bangag ni Tariela. Diba? Ganyan. Anong sabi? Hindi daw nila kukundinahin. Sabi ko, the ultimate solution para labanan yung China, makipag-gurguran kayo at manindigan, ibala ang ilong ni Tariela. Ibala ang bilat ni Lisa. Ang pamilya ni Satanas, iharang ang kanilang mga pagmumuka sa China. Diyan sa West Philippine Sea. Puro lahat akala mo ang gagaling ng mga jutang Ginemes. Ito po yung headline nyo, lalaki pinagbabaril patay habang umiihi. Habang humihingi ng tulong. Cavite. Puro ganyan. Tapos ano ang pagigipit ng Bangag administration? Tina-target na naman. Paulit-ulit, hindi pa sila kontento kay Marcoleta, sa lahat ng mga tinarget nila. Then ano sabi ni Gibo? Sisilipin ang reservist status ni Robin Padilla. Para ano? Dahil sinabi ni Robin Padilla noon na siya isang komunista in the past. Na namundok, naghawak ng baril, something to that effect. So ano gagawa na naman ng istorya si Robin Padilla na sinabi nga niya na hindi naging epekto yung ganong klaseng ideology, yung magbitbit ng baril, kaya nga siya bumalik sa gobyerno. So bakit siya ngayon gigipitin? Bakit siya ngayon iimbestigahan? Ayaw nila pa imbestigahan ang flood control, pero ang mga oposisyon, katulad ni Robin, katulad ni Marcoleta, lahat ng nila Baligod, lahat ay tina-target. Kaya nga dapat wala ng SONA. Dapat matapos na sila. 'Di ba? Sabi ko nga, mautas na si Bangag. Bigyan nyo nga ng si Bangag ng isang container na isang drum. Okay? Isang drum na pulburon. Right? Yeah. Isang drum na pulburon para siya ay magurgur na ng tuluyan dahil sobra siyang addictus benedictus. Walang ginagawa ang inyong AFP-PNP kundi magsunod-sunuran sa isang adik na presidente at patuloy kayong pinagnanakawan. Right? Habang tumataas ang tiwala ng taong bayan kay Sara Duterte dahil nakikita naman nila si Bangag ay patuloy na nag-optics na hindi daw importante yung number, ang importante ay ang gawa. Pero pag mataas ang kanyang survey, ipinagmamalaki ng mga hayop. Pero pag bagsak, hindi importante yung numbers. Di ba? So yan ngayon. Ano sabi? Pinatawag daw ni Bangag yung ambassador ng China. Ano mangyayari? Tignan natin. Anong napag-usapan nila? Kung galit na galit kayo sa China, sabi ko nga dapat, girahin na yan ng bonggang-bongga, tapusin na. Ibala ang mga maletagang. Dahil sila naman ang nagnakaw sa pera ng bayan eh. Di ba? Tapos wala silang laman na balita. Umalis si Sara, pumunta ng ibang bansa, naglamierda, chuchuchucho. Mga yawa to, mga hayop na to. Kaya si Inday Sara, pumunta na naman ng dahig dahil kinidnap nila ang tatay niya. Anong reason ni Sara magpabalik-balik sa dahig? Kung hindi kinidnap ng Bangag administration, si PRRD, sige nga. Tapos ngayon, gagawa-gawa sila ng katarantaduhan, kasinungalingan. Nirelease na naman nila yung kinapture nilang picture sa immigration. For sure, may nag-send na naman yung CCTV. Talagang wala ng privacy kasi kinapture nila eh. Para what? Magpakalat ng optics. Si Sara Duterte umalis na naman. Pero pag si Bangag umalis, bit-bit, at itong lakad ni Inday o travel niya, ay gastos niya. Nag-release na siya ng statement. Hindi gastos ng gobyerno. Ngayon si Bangag, hindi lang isa umaalis, 2, 3 o 4. Buong eroplano, nagbibit-bit pa ng mga cheering squad niya para pagdating sa isang bansa na pupuntahan niya, katulad nung nakaraan sa Canada, kunyari maraming Filipino community or like Canadian Filipino or mga Filipino na nandoon, kunyari nagpapalakpak, pero totoo, dala-dala niya yun, bit-bit niya galing sa Pilipinas at binayaran ang pamasahe, ang lahat, expenses, pa-shopping pa ng
taxpayers' money. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Kaya sabi ko nga sa inyo, wala na talagang saysay ang mabuhay sa Pilipinas. Wala nang ginawa ang Malacanang, ang mga siraulo, kundi bantayan ng bantayan ang mga galaw ni Inday Sara at mga Duterte, tayong mga nakikipaglaban sa katotohanan kasi wala naman silang tinatrabaho, hindi sila busy sa kanilang trabaho. Kasi kung busy yan sila, maririnig nyo mismo sa tagapagsalita, ay eto na, nagkaroon na po tayo ng mga hospital sa ganitong lugar. Meron na po tayong mga napatayo, okay, na pangkabuhayan showcase ng ating mga kababayan. May eskwelahan na po tayo na ganito na ganyan. Wala, di ba? Kaya araw-araw, okay? Araw-araw, ang ginagawa nila, tirahin ng mga Duterte kasi wala silang trabahong ginagawa para sa bayan. Hindi niyo ba nakikita? It's either lalayas si Bangag, pupunta doon, magmimigay ng bigas. Hindi pa nakontento, pati si Lisa Tanas mamimigay ng bigas. Pati si Sandro, yun na lang ba pamimigay ng bigas? Pwede mo i-delegate yan, hindi yan trabaho ng tanga o bobo o adictus na presidente. Ang pamimigay po ng bigas ay hindi trabaho ng presidenteng matino. Nakikita nyo ba ang presidente ng Amerika maya-maya na kung namimigay ng mga bigas-bigas? Walang ganon. Si PRRD, nakita nyo ba na maya-maya namimigay ng bigas? May mga ganong event. Pero hindi, like, alos araw-araw yun ang ginagawa ni Bangag. Bakit hindi na lang siya maging ng bigas, kargador ng bigas, total, gusto niya magpasikat. Wala kasi silang maibigay na tangible na proyekto. Yes, puro na lang optics. Hindi yan trabaho ng presidente. Ang mamigay ng bigas. Dapat nakikita natin siya na nag-a-announce, mga kababayan, nandito na itong multi-billion project para sa ganitong lugar, para sa eskwelahan, ay sa mga bata, may bago ng school. Meron na tayong isang malaking komisari para sa, ang tawag yun, yung proyekto nilang kaputahan. Walang gutom. Wala, yung kanilang walang gutom, pinagkikitaan din yan, kunyari, magbibigay-bigay ng mga gatas-gatas o magluluto-luto, isang kainan lang ng bata. Puro optics lang. Sa likod ng camera, gutom pa rin ang ating mga kababayan. Right? Yes, Eloy Macruz, may mga lumalabas na totoo bang kung Philippine Navy ba talaga yung nakipag-eskrimahan sa mga Chinese Coast Guard? O inutusan lang sila ni Lisa Tanas o ni Gibo, ni Bangag? Na sige, makapag-eskrimahan tayo para manawagan tayo, magpapanggap tayo na aping-api tayo na itong mga Coast Guard ng China, nilulusob na tayo, binubuli tayo, then ipatawag natin yung embahada, ipakalat natin sa buong mundo na talagang bully yung China. So, dapat may thorough investigation kasi ang China is, dininay nila na sa kanila nagsimula itong pag-iiskrimahan, which is nakita naman natin sa video. Every day, ang mga eksena ni Clarissa Taratara, puro Duterte, puro Sara. Right? Walang matinong balita na nahuli na, pinagbayad na ng malalaking taxes ang malalaking tax evader. Katulad ni Lucio Tan, Mylong, Dunkin Donuts ng panahon ni PRRD. Kasi ngayon, ang mga negosyante na malalaki ay mga tax evader dahil nakikipag sa buwatan na sa Bangag administration na okay, eto, na-expose ko yan sa inyo dati, na kunyari 100 million ang kanyang tax. O sige, ang ibayad mo na lang sa gobyerno, sa BIR, 20 million. Pero ang 80 million, okay, instead of 80 million, ibigay mo sa akin yung 50 million, nakatipid ka ngayon ng 30 million. So sino ang lugi? Di ang taong bayan. Di ba? Hindi katulad di pera, di ba? Hindi kayo nagbayad, tutuliin ko kayo. Kaya nagkaroon tayo ng pondo dyan sa PGH, may 100 million per month na ngayon, kawawa.
'di ba? Ang ating mga kababayan, hindi na nila alam kung saan sila hihingi ng guarantee po, jutang genimis na guarantee letter na 'yan. 'Di ba? Yan ang totoong kwento sa gobyerno ninyo. Yung mga sindikatong mga negosyante na malalaki nakikipag BFF kay Satanas para hindi silipin yung kanilang negosyo. Hindi sila nagbabayad ng tamang taxes. Sabi ko nga, instead of 1 billion ang tax nila, 100 million na lang. Example lang yan. Then ang ibibigay ay 500 million sa mga demonyo sa Bangag Administration, nakatipid nga naman ng negosyante. Imagine mo kung 1 billion ang tax niya. Tapos ang sasabihin ni Satanas, 100 million na lang, ibigay mo na lang sa akin ng 500 million, nakatipid ka ng 400 million. Right? Yeah, sinabi ko na yan sa inyo dati. Sinabi ko na yung mga ganyan at meron tayong expose tungkol sa ganyan. At meron tayong, last 2023 ko pa sinabi yan, na ganyan ang ginagawa ni Bangag kasi hindi nyo nakikita ng naked eye nyo. Okay? Yung mga behind the scenes. Paano mo nga makikita? Tinatago nila. Kaya nga tayo may juting jahas, di ba? Yes, Leonor, hindi mahal ni Bangag ang Pilipinas. Kailan niya mahal ang Pilipinas? Sige nga palangga. Paano niya mamahalin ang Pilipinas? Ipinagnanakawan niya. Napakasinungaling, lahat pananagutin niya, pero yung pinsan niya at yung sarili niya ayaw niya panagutin. Huwag na tayo lumayo. Yung sarili niya, ayaw niya panagutin dahil siya ang kartel. Siya ang mastermind ng lahat ng pagnanakaw. Kaya yung issue dito kay Romualdez na in-expose ni Zaldico, delaying tactics sila, puro drama, na kesyo kakasuhan, iimbestiga ng ombudsman, di ba? Pero, mga palangga, magkakasabwat yung mga hayop na yan. Ang tagal na dapat kung gusto nilang ikulong si Romualdez, matagal na. Pero hindi nila ikukulong yan. Dahil magkakasabwat yung mga jutang genimis na yan. Puro pagpapalabas ng kunyari, nag-aaway-away sila. Pero sa likod ng camera na hindi yun nakikita, sila ay nagkakasundo. Sila ay patuloy na pinagnanakawan kayo. Habang si Bangag ay patuloy na nagsisinungaling at nabubusog sa pera ng bayan at transport ang pera nila sa iba't ibang bahagi ng mundo. Yan ang katotohanan at patuloy sila na mamahagi ng pera sa kanilang mga attack trolls, sa mga sindikato, nilang mga media, sindikato na rin ang mga media na yan eh. You know, kaya hindi makapagtanong yung ibang mga media dahil nasasalampakan na rin sila ng maleta. Tingnan nyo, natabunan na ang flood control. Dahil dito sa kaputahang maletagang impeachment, sa gawa-gawa nilang paglilitis dyan laban kay Inday Sara, yung tatlong testigo nila ay kitang-kita nyo naman kung paano magsinungaling. Lalo na itong huling si Matibag, na hindi naman nasa pina pero pinipilit na magtestigo sa kasinungalingan na dapat daw matakot ng depensa, pero nakita nyo nga, sabi ko, puro kasinungalingan. Mismo ang pirma ng asawa niya na pinabe-verify, hindi niya daw alam. Asawa mo, hindi mo alam ang signature? Siyempre, gumagamit siya ng technicality, pero obvious na nagsisinungaling. Tapos anong sabi ng asawa niyang gagang pangit? Okay, na mukhang uraro. Lalo daw siyang na-inlove sa asawa niyang sinungaling. Well, pare-pareho silang maletagang at nakatanggap ng flood control money. Bilyon. Kaya sabi ko sa inyo, dapat ito mga putang inang ito mga ito, dapat talaga sila binibitay. Ipasuka. Kaya sabi ko, kung ako presidente, the moment na pag upo ko, I will do my best, ipasuka ko pati sa mga anak nila na nakinabang lahat-lahat. Kung pwede nga i-wipe out lahat ang mga kawatan, iwa-wipe out natin. You have to do something. You have to do something or else patuloy kayong hindi makaahon sa literal na baha.
Hindi kayo makatakas sa riding in tandem dahil next time, who knows, sa mga susunod na panahon, kayo na ang biktima. Paulit-ulit ko na lang sinasabi ito. Sabi ko pa nga nun kailan kayo kikilos? Uy, kayong mga politiko, da. Kailan kayo kikilos pag kayo na ang biktima? Nagkamali ba ako? Look up, Kong Mike, Senator Marcoleta, Jinggoy, and now, Cayetano na iniimbestigahan, and Robin Padilla. Who knows kung sino pa ang susunod? Yeah, overhaul talaga dapat. Di ba? Yan ang malinaw na mga kababayan. Malinaw pa sa sikat ng araw. Tapos ang yata tapang-tapang nila, China, ganyan-ganyan. Ang kakapal talaga ng mukha, sabi ni Dilima, China, ang kapal daw ng mukha nyo. Basahin lang natin to. Pero nung yinupyup niya yung buto ni Dayan, hindi ba kapal ang mukha mo? Nung yung driver mo, hindi ba kakapalan ng mukha nung nagpakangkang ka sa driver mong kuro-kuro? Tapos ngayon, nagsasalta ka yung China ang kapal ng mukha. Bakit di mo ibala yung bilat mo sa China at nang matapos ang kaguluhan na yan? Di ba? Nakakahiya. Pero nung umamin ka, kaya ka pumatol ka Dayan dahil nangati yung bilat mo, hindi yan nakakahiya. Na kahit may asawa ang tao, alam mo, abogado ka, bawal makiapid. At umamin ka pa dahil sa kahinaan ng bilat mo. Tapos ngayon, the nerve, the audacity, na magsalta ka ng ganyang kasinungalingan? Ang kapal daw ng mukha. Ng China. China once again twisting the narrative even though it is the one intruding into our territory. Sinong niloloko nila? Anong gusto nilang mangyari? Magwawalang kibulang pati yung mga sundalo? Yun na nga, ibala mo yung kipay mo. Diba? Ako gusto ko na yan, ate na yan, para yung mga mangisda natin Kunin nyo na, ibala mo yung kipay mo, yung mukha mong kuro-kuro, lahat kayo, mga maletagang, ibala nyo na yung pagmumukha nyo doon, agawin nyo na yung katubigan. Isama mo si Lisa Tanas, isama mo si Ronnie Dayan, para pag natakot ka, may hawakan kang buto na naninigas. Diba? Isama mo yung hayop ka. Puro kayabang, puro kasinungalingan. Hoy, Dilima. Wala kang dignidad na mapagmamalaki sa taong bayan. Dahil pumatol ka sa driver mo at inamin mo na nangati ka. Kahinaan ng bilat mo. Yan ang katotohanan. Kaya itigil mo yung kasinungalingan mo. Diba? Mamamatay ka na lang, Dilima, sinungaling ka pa rin. Diba? Pagbasa, wala naman talagang papatol sa'yo dahil yung pagmumukha mo. Sino ba naman ang papatol sa mukha mo? Kung hindi yung driver na binibigyan mo ng pera. Kung hindi yung driver na ginawa mong empleyado pero sa gabi at araw, ikaw pa lang tinatrabaho. Diba? Kung hindi mo binigyan ng pera yon, hindi ka tatrabahuin nun. Itsura mo. Diba? Mag-a-agree kayo? Sa tingin mo ba, kung hindi nabigyan ng pera si Dayan, mapagbibigyan ba yung frailty of a woman na sinasabi niya? Matutuslok ba si Dilima kung yung driver niya hindi niya ginasaburan sang kwarta? Di ba? Huwag tayo dito. Huwag tayo magpakatanga-tangahan, Dilima. Dahil umamin ka na. Hindi ka papatulan ng driver mo kahit ganun yung itsura nun kung walang perks na nakukuha. Right? Buisit na ito. No money, no money. Ano sabi niya? Ay, nako pala. Ano sabi mo? No money, no money, no saba. Corrected by. Yan ngayon mga palangay, mga pinagnangak-ngak nila. Puro katarantaduhan. Ang sabi ni Dilima, ang testimonya ni Matibag ay mahalagang yugto sa impeachment trial kaugnay ng umano'y pagbabanta kay VP Sara. It's so bullshit. Okay, sabi nga ni Attorney Harry Roque, ni Spoke sa Harry Roque, ay kwitis lang pala. Wala nga kwitis wala nga kahit wato walang spark. Basura. I think I may say basura.
Hindi kwitis, hindi watusi. Gusto na lang ulit-ulitin, pinlay pa nila yung sapak ni Inday Sara sa sheriff. Pero hindi nila sinasabi sa taong bayan, the reason why sinapak ni Inday Sara yung sheriff na yon, na later nagkapatawar siya dahil delay muna ang pagdidemolish dito sa mga illegal, sa mga squatters or illegal settlers para, asikasuhin kung saan sila i-relocate. Okay? At may namatay pala doon, 31. Ngayon ko nga lang din nalaman yun na 31 daw, 31 ang namatay. Doon dahil sa ganung klaseng maling desisyon. Nagkagulo, nagrayot, at si Inday Sara naggalit. Kaya sinapak yung sheriff na yon dahil pwede pa sana mas-save ang buhay nung 30 o 31 na yon, 30 plus. Kung nakinig siya na i-delay muna at hindi na sana nagkaroon ng riot at kaguluhan doon sa area na yun. Yun ang ayaw nilang ipaliwanag sa tao. Katulad na lamang na sinasabi nila gustong doon ni Inday Sara yung julo ni Bangag. Doon sila nagtatapos eh. Di ba na si Sara may pattern talaga, gustong manjutol ng julo. Pero ayaw nila sabihin sa tao kung ano eksaktong sinabi ni Sara. Na sa isang seremonya, may isang graduate ng PMA, okay, nandun si Bangag at iba pang, nandun si Gibo na nagsabi ang sundalo na newly grad, sir, pwede bang yung relo mo ay gift? Iregalo mo na lang sa akin dahil birthday ko ngayon. Anong sabi ni Bangag? What? Bakit ko ibibigay ang relo ko sa'yo? Parang, di ba, yun ang sabi ni Inday. Kaya nung narinig ni Inday, kahit may sakit pa siya, di ba, masama ang pakaramdam niya rin that time, gusto naman daw niya ibigay yung relo niya, pero baka ma-insulto or something, ganyan. Gusto niya ibigay, kaya gusto niya, nung narinig daw ni Inday, at pinagtatawanan pa ng mga kabinete ni Bangag, sabi ni Inday, out of jest, sabi nga ni Attorney Binluan, or out of frustration, parang, gusto ko talagang junggalin yung julo. Di ba, may ganun tayo? Na feeling na kapag nakarinig tayo ng mga pananalita na something na nakakairita sa tenga natin na masarap talaga gurgurin. Pero hindi literally, nagugurgurin natin sila. Uot doon natin yung ulo. Ako, masarap gurgurin lahat ng maleta gang. Inciting ba yan? Na sa pagnanakaw nila, masarap talaga silang ibitin patiwari. Sabi ko nga, kung meron lang parusa, masarap sila ihilera, i-firing squad. Or kung ano man ang pamamaraan, iigarote or whatever. So, ibig sabihin ba yan? Gusto mo nang gorgorin? Yun po yung gusto nila na i-picture kay Inday Sara. Ang katotohanan, sila ang maleta gang. Puro Sara-Sara. Nagsasawa na nga tayo, di ba? Ayaw na nga natin pakinggan. Dahil puro na lang Sara-Sara. Wala na silang ibang pulutan kung di si Sara-Sara dahil yan ay utos ni Bangag. Wala kasi silang laban kay Inday Sara, kaya ang gagawin nila, di ba? Yeah. Kaya ang gagawin nila ay mga kasinungalingan. Naubos na ang pera ng bayan. 25 million dyan sa Maleta Gang hearing. Wala naman nangyayari, puro kasinungalingan. Yung mga tolpok-pok na mga hayop na yan, dapat ibitay din yan. Diba? Darating ang panahon, mabibitay kayong lahat sa inyong mga kasalanan sa bayan. Nakakaawa ang Pilipinas. Nakakaawa kayo. Ayaw na nga umuwi ng mga, ayaw umuwi. Yeah, ng mga balikbayan. Ako, may kaibigan na kausap. Sana sabi sa akin? Okay? Ano sabi niya sa akin? Palangga, hindi na muna ako uuwi ng Pilipinas. Yung anak ko, gustong-gusto, yung mga anak ko, gustong-gustong umuwi. Ang sabi niya, tsaka na lang kayo umuwi pag wala na yung mga bangag. So may takot. Dahil sa airport pa lang ngayon ay bumabalik na yung mga swindler, scammer, extortionist. Ito yung bayan ninyo. My God. Nakita nyo naman yung sa impeachment hearing, di ba?
Pinapala mo ng mga demonyo na doon lahat. Ang maleta gang. Mas ang ipipresent pa nila, puro kasinungalingang witness na walang personal knowledge, na nag-present ng unauthorized o not notarized na dokumento at hindi mahanap yung sinasabi nilang nag-execute ng affidavit na sila Scanias. Di ba? Yun ang sabi niya eh. Nowhere to be found. Somewhere 7 feet below the ground. Ako lang nagsabi nun. Eto ba? Ang ginagastosan natin ng 25 million a day? Na nakikita nyo, puro kasinungalingan. Puro pagpapasikat. Siyempre, alam naman natin na si Kilay ay gawa na yan. Kahit na kunyari nagpapakita ng fairness, chuchu-chuchu. Alam natin na bayad na lahat ang maleta gang. The moment na bumaliktad na si Escudero, si Judas, Joel Villanueva, natakot silang makulong dahil kung hindi sila bumaliktad, malamang nasa kulungan ngayon si Escudero, nasa kulungan ngayon si Joel Villanueva, kasama si Senator Marcoleta, si Mike Defensor. Right? Kaya lang, mga talawan sila, duwag sila dahil may report na ayaw ni Puso, nakiusap daw na umiiyak-iyak, na ayaw niyang dumalaw sa jail. Kaya bumaliktad itong si Kilay. Right? Yung ruling niya, gawa na yung ruling na yun. Nakita nyo naman mga nakarang araw. Scripted na. Ilan buwan tayo? Ilan ba daw matatapos to? 9 months? Well, baka matapos si Bangag baka mauna matapos si Bangag. Baka bago matapos ang impeachment, nito ang maleta impeachment, baka si Bangag ang mautas dahil sa sobrang pag-addictus benedictus. Hindi mo alam anytime, di ba? Sila naman umamin na may sakit na yan. Anytime, pwede nang bumagsak yan dahil sa pagiging addictus. Kaya sa totoo lang, nakakapagod manood ng maleta hearing na yan. Kaya lang natin pinapanood, gusto natin makita yung kanilang mga kasinungalingan. Pero ang katotohanan, mga kababayan, okay, wala na yan. Natrabaho na nila yan. Anong sabi well, ayoko tumasan yung mga kasinungalingan ni Batibag. Tungkol sa, ayun, katulad niyan, ano yung tungkol sa sinasabi nila na may banta kay Bangag? Kahapon ba yon? Sinasabi ni Matibag na yung ginagawa ni Inday Sara ay banta sa seguridad ng national security, yung pagbanta kay Bangag nagugurgurin, pero meron silang sinabi ang kanilang tagapagsalta na si Taratara na walang banta kay Bangag. So, nagsusuntukan yung kanilang mga kasinungaling. Kaya nga kino-cross-exam ni Atty. Binloan, natanggaling-galing ng bata pa yun for sure sa akin, ng batang abogado na yon, kung paano niya i-cross-exam, kung paano mamula ang itlog o, mamasa-masa ang yaks kadiri. Kung paano lumabas ang kasinungalingan ni Matibag nung kino-cross-exam na siya. Ang problema, kapag naiipit, minsan sinasalo ni Kilay. Right? Hi, Casey. Happy birthday to you. Oh, it's your birthday? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Casey. Happy birthday to you. Kampay. Ayan. Diba? I hope mag-enjoy ka sa iyong birthday. Anyway. Now what? Katulad dito, may trolls dito. Si Mabel. Okay? Itong vlogger ang tunay na Bangag. Bakit ka nandito? Bakit ka nakikinig sa Bangag na si Bangag? Okay? Na si Presidente Bangag. Gago ka pala di ba? Mag-enjoy ka lang dyan. Magkano ba ang binayad sa'yo? Baka ikaw nang susunod na gugurgurin ng mga kalaban nyo. Dahil magkakaonsehan kayo, right? Ilan taon ka na, Casey? Happy birthday to you again. Okay. Now, sana sinabi ni VP na kapag ginurgur siya, ipagurgur ang mga bangag sa Malacanang.
Well, gano'n na rin siguro. Di ba? So yun mga kababayan, yan paulit-ulit na lang. Nas ngayon, abala na sila siyempre, di ba? Abala sila. Natatakot naman kasi talaga sila kay Inday Sara dahil sa lahat ng survey si Inday Sara ang namamayagpag. Ang mga kaalyado ni Inday Sara ay namamayagpag. Even si Senator Robin Padilla, si Senator Bongo, sa trust rating o sa kagustuhan ng mga Pilipino kung sinong gusto nilang mamuno o iboto sa susunod na halalan sa 2028. Nakita naman talaga nila, iba yung Duterte. Ngayon, puro ang namamatay, mga inosente, maliban nga lang dun sa demonyong nasa garapon. Ang namamatay, mga inosente, mga palangga. Katulad na lang nung pinatay na American biologist, di ba? Ano to? 3 suspect sa pagpatay sa marine biologist, nag-positive sa illegal pulburon sa Dumaguete. Huwag natin basahin yan dahil alam naman natin yan, mga kababayan. Ano na naman to? Wala to. Commission on Human Rights. Wala nang saysay ang Commission on Human Rights sa Pilipinas. 'Di ba? Ano tong balita na to? Amy Marcos suportado ang subpoena sa bank at BIR record ni Vice President. Sinuportahan ni Amy Marcos ang pag-issue ng subpoena para sa bank at Bureau of Internal Revenue Records ni Vice President Sara Duterte. Iginit niyang dapat limitahan ang mga ito sa mga transaksyon at dokumentong sakop lamang sa kasulukuyang termino ni Duterte. Nagsimula noong ito si Amy, ano yan, sa pula sa puti. Diba? Sa pula sa puti yan. Dahil kung gusto niyang patalsikin ang kapatid niyang addictus, siya ang mamumuno. Ibala niya yung baba niya doon. Diba? Kaso lang, wala na tayong maaasahan dyan. Puro krimen. Moroccan National, tinangayan ng cellphone sa Quezon City. Sa kabila ng pagsisinungaling ng PNP na bumaba na yung krimen, nagugurguran everyday. Wala na makain ng taong bayan, kaya nangu-hold up. Ano ang reason? Bakit nangu-hold up yung mga yan? Bakit nanunutok? Number 1, wala nang takot sa batas. Kasi alam nila, hindi sila tinututukan ng batas dahil ang abala ang mga bangag sa pagnanakaw. Number 2, wala mga trabaho, kaya kung ano-anong pumapasok sa utak, nagpupulburon, lumalakas ang loob. O sige pare, manaksak tayo today. Manutok tayo ngayon ng mga estudyante na may mga cellphone, mag-abang tayo sa mga eskwelahan, sa mga opisina, hablutin natin. Wala nang pakialam si Bangag. Dahil abala sila sa pagnanakaw, abala sila kay Sara Duterte. So manutok na lang tayo. Kulang sa pagpapatupad ng batas. Yan ang katotohanan yan. Hindi yan mang-hold up, hindi yan sila manggugurgur kung may takot sila sa gobyerno. Wala silang takot eh. Dahil mismo ang gobyerno ang gumaang sindikato. Sabi ni Michael Bray, exchange rate ngayon 61.75. Bagsak na over $1. Bagsak na ang bayan natin. Ang mga tao, wala na. Parang mga anak mo na iniwanan mo, nagpariwara na, nag-addict. Yung isa nagputatching. Diba? Nag-alpot-alpot. Nagpariwara na eh. Wala nang direksyon yung buhay ng Pilipino. Kahit anong trabaho ng trabaho, kulang pa pambili ng pagkain nila, pangbayad sa renta, panggamot, pang-eskwela, lahat na. Wala nang, ang tawag doon, recreational, moment. Itong ating mga kababayan, paano ka mag-recreational? Hindi mo nga lang maipas sa luneta yung mga anak o sa mga park o kung saan man kayo naroroon. Dahil ni pangbaon sa park, wala. Nagtitipid. Minus dito sa mga nakakatanggap ng maleta, yung mga negosyante na nakakatanggap ng mga perks sa gobyerno, mga tiwali na mga politiko. Pero yung mga mahihirap, na tinatawag natin mahirap, ilang milyon ba ang mahihirap ngayon? Wala. Nagtiyaga lang kayo, nag-antay lang kayo kay Ibana. Kay Ibana bigat lang, bigay-bigay ng cellphone. Diba? Ang mga tao nakatutok na eh. Ginagamit kayo. Diba? Poverty porn nga. Nagbabaka sakali kayo, siguro 24 hours kayo, inaabangan nyo si Ibana.
Mag-text-text sa'yo, ma'am, kami naman dito. Mag-aabang kayo sa mga artista, baka sakaling ambunan kayo ng barya, ambunan kayo ng cellphone. Ginagamit kayo na dapat ang mga Pilipino ay abala sa pagtatrabaho. Ang Meralco, ang electric bill, ang taas. From 2,000, 3,000, 5,000 na ngayon ang mga bills ninyo. May nag-send sa akin, sabi Miss Marlica, dati 2,000 lang ang bill namin. Ngayon 5,000 na, more than 100%. My God, ano-anuhon ko na lang kayo. Ano gagawin ko sa inyo? Namamaos na rin ako, pinaglalaban ko naman kayo eh. Kahit nandito ako, ipaglaban nyo naman ang sarili ninyo. Sa terminal, sabi ni Palangga, sinira yung luggage niya at ninakaw yung mga gamit niya at alas, sabi ni Carmela. Kailan yan, Carmela, nangyari? See? Kasi wala nang kinatatakutan. Pinababayaan ni Bangag na magnakaw ang mga nasa ahensya ng gobyerno dahil sila mismo ay miyembro ng sindikato na maletagang. Pinahayaan na manggipit kay Sara Duterte kasi binahagian na lahat ang miyembro ng maletagang. NPA Rebelde, Dilawan, Bangaghan, sanib puwersa na sila sa paggigipit sa isang pamilya lamang. Ang mga Duterte, sa galit nila sa mga Duterte dahil napakataas ng rating, mahal ng bayan, sinong naapektuhan? Kayo. Right? Sabi ko nga, kahit tirahin nila ng tirahin si Inday Sara, hindi yan makakaramdam ng hirap na walang kakainin si Sara or what. Hindi yan makakaramdam. Pero ang Pilipino na ginagastos ng 25 million a day sa kaputahang impeachment, sa flood control, yung binayad sa maletagang, kayo ang nagsasakripisyo. Isang pamilya lang naman ang kanilang tinututukan. Kawawa kayo talaga. Diba? Wala nang pakialam sa inyo, Aileen. I agree, sabi ni Aileen, it's becoming increasing concerning because in my opinion, there's a lot of propaganda surrounding of the current administration. That's 1,000,000% Palangga. Propaganda. May propagandista sila. Sabi ni Melody, gusto ko po umuwi ng Pilipinas. Kaso nakaupo pa si Bangag, budol na magnanakaw. Right, Marcel? Nag-viral din po yung post niya. Kasi nangyari din pala sa ibang pasahero. Kita ninyo. French-style revolution is the only solution para sa Pilipinas. Kahit anong revolusyon. Basta tanggal ang mga addictus benedictus. Kawawa kayo. Sobrang, nabasa ko nga kanina. Sobrang daming gurguran sa Pilipinas. Nakakawala. Meron mo yung mga ginugurgur, mga inosenteng tao. Buti sana yung ginugurgur yung mga maletagang. Kaso hindi naman. Right? Patuloy silang nag-i-enjoy ng bilyon-bilyong pera. Ngayon, pinaghahandaan ang SONA ni Bangag. Sana wala na siyang SONA. Diba? Sana hindi na siya umabot sa SONA. Ma-over-D na lang siya. 20,000 policemen ang ilalatag nila dahil sa takot na magkaroon ng revolusyon. Tignan natin, ang revolusyon kung mangyayari. Aba mga tulpukpok, okay, nagpapakalat ng katangahan dyan sa Senado. I've been talking since 2022 about this. Lahat ng sinasabi ko sa inyo nagkatotoo. Hindi niyo pa nakikita yung mga amiga nila, amiga ni Satanas, amiga ni Bangag na hindi mga taong gobyerno, nakikinabang sa perks. Not only that, nagninegosyo gamit ang ang kapangyarihan ni Bangag. Nagninegosyo ng illegal, hindi nagbabayad ng tamang taxes. Ang dami yan. Kaya sabi ko nga, kulang talaga ang bitay sa kanila. Dapat patiwarik talaga yan or ma-OD na si Bangag. Yan lang. Kaya yan ang birthday wish ko. Sana ma-OD na ang lahat. Hindi lang si Bangag, kundi ang lahat ng mga demonyo. Naku, may tumunog doon. Feeling ko si Bangag nagbabadya. Uy, Bangag, patay ka na ba? May gumalaw eh. Yes, Derek Torres. Wala naman sinabi si Marlica na hindi nagkatotoo, di ba? Sabi ni Carmela, pero ang pangit talaga ni Luistro, given na yan Palangga. Self-explanatory. Hindi na natin kailangan pagdebatihan yan. Ihulog sa bangin o sa kumunoy ang mga kawatan. Right?
Yan din ang birthday wish ko next time, sabi ni Ana CH. Casey, yan na yung birthday wish mo. Na sana matumba na lahat ng mga bangag, ma-overdose na sila para makagantiman lang ang taong bayan. Salvador, sabi ni Salvador, mga ambisyoso ang mga tulpo. Right? Dapat talaga matapos na sila. Nakakapagod na eh. Wala kang makikitang magagandang ginawa. Sige nga, magpaka-honest kayo. Ano bang mga balita ngayon? Kinetic forces. Mga kasinungalingan. Well, we all know na si Batibag ay sinungaling. 1 month ago, binlag ko sa inyo na, yung may bahay siya dito sa, Stevenson Ranch, di ba? In-expose ko sa inyo yan. O ngayon, ang dami na nagpipick up and that's really good. Dapat pa imbestigahan kung talaga bang yun ay galing sa taba ng bayan or what? Remember that? Oh, paano siya? Although sabi ko nga na-purchase yung bahay before siya naging dito. Pero in the past, siya ay political operator. Di ba? So, sobrang kawawa kayo. Habang ang mga bangag may bahay sa Amerika, sa Europa, sa Thailand o sa iba pang lugar, kayo patuloy na nagdurusa sa asin, sa bagoong, sa tuyo. Okay? Ano ba mga inuulam nyo ngayon, palangga? Paano ba kayo magluto? Kasi ako, nagka-calorie deficit ako. Alam nyo yan, effective sa akin. I lost 6 pounds na 2 weeks ago. Actually, that's really drastic, no? Pero healthy pa rin yan. Drastic weight loss. Kasi nagka-calorie deficit ako, so kumakain na lang ako ng pakonti-konti. At ngayon, dahil sa calorie deficit ko, kabisado ko na kung ilang calories ang itlog, ang pakwan, ang tinapay. No, hindi ako kumakain ng tinapay. You have to congratulate me. For 2 weeks, walang bread. Yeah, gulay is life. Yeah, kumain ka ng gulay. Ako, lahat kinakain ko. Lahat ng gusto ko, kinakain ko. Ano katayin nyo palangga? Gulay, tinapa, tuyo, sardinas. Okay lang kumain ng tinapa, tuyo, sardinas, pero paminsan-minsan, dapat kumakain din kayo ng karne, kumakain din kayo ng manok. Pero alam mo ako, totoo at asukal lang ulam ko palangga. Ay, naku, kaluoy man si Marcel. Alam mo ako, naulam ko rin yung asukal, Marcel, nung sa Pilipinas ako. Pero alam nyo mga kababayan, yung sitwasyon talaga sa Pilipinas sobrang kawawa. Naranasan ko lahat yan, kaya alam ko yung feeling. Okay? Diba sana makakain man lang kayo ng beef. Ako noon, nung nasa Pilipinas ako, hindi naman ako nakakain ng steak. Unless na lang kung, nag-o-office ako, nakakatingin ako ng steak pag mga company gathering, di ba? O company or may mga regional chuchu kami, nakain ako ng steak, nakakain ako ng masarap. Pero kung ikaw lang, na ordinary nag-opisina, bibili ka ba ng lobster? Bibili ka ba ng salmon? Hindi ka makakabili noon. Pang mayaman lang na pagkain nun sa Pilipinas. Kasi nung panahon ko, hanggang ulo lang ng salmon. Kaya sawa din tayo sa salmon dito kasi sarap kasi yung salmon. Gusto ko yung tiyan. Diba? Nakakabili ba kayo ng salmon? Yes, Sapitek, no more bread na talaga ako. I'm so good girl. Very, very good girl na si Palangga. Yeah, mahal ang salmon. Pero ako, siguro dahil nasanay ako sa mga kinakain ko sa Pilipinas. Sa totoo lang, hindi naman social yung kinakain ko unless pag nasa cruise ako or nasa restaurant ako. But recently, hindi na ako dati maya-maya nasa restaurant ako. We spend like $300, $400 buong family, ganyan-ganyan. But yung nagbagong buhay na ako kasi sayang din naman yung pera. Diba? I-save mo na lang. Pero ako, pag sa labas naman, pero ngayon sa bahay, nakita niya man kinain ko, itlog, gulay-gulay, manok, shrimp. Very Filipino. Okay? Yogurt, kaya nyo rin naman bilhin yan eh. Avocado. Ayan, ang avocado, mataas ang calorie, mataas ang calorie, number of calories. Ang mangga, ang taas. Alam nyo ba, nung hindi pa ako nagka-calorie diet, nakakaubos ako ng 3 malalaking mangga. And that's how much? Almost 900 calories. Makukonsume ko na yung 1 to ko. So, kakain pa ako ng meat, kakain pa ako ng lulubo talaga ako. No wonder, kaya, from slim, naging, pero lumiliit na tayo ngayon. Medyo siupaw-siupaw na tayo. Anong kinakain nyo palangga? Sobrang kawawa ang buhay natin dyan sa Pilipinas.
Ano diyan? Sabi ni Barkadahan, $40. Ay nako, $40 ang kilo ng salmon dito sa amin. Kaloka. Kasi hindi ako per kilo. Hindi ko lang alam. Dumadampot lang ko yung mga nakahiwa-hiwa. Actually, hindi ko na alam. Hindi ko alam kung magkano. Dampot lang ako ng dampot kung magkano nakalagay dyan sa isang... the last time bumili ako, yung isang malaking ganun, yung pihak, $15. Pero wala pa rin yata isang kilo yun. Saan ka pa palang? Kapag napakamahal ng salmon dyan? Barkadahan. Almond bread po healthy. Sinigang na hipon. Ang pinakamaganda sa akin, dahil favorite ko yung hipon, ang baba ng calorie ng shrimp. 7 calories per shrimp. Okay? Yung mga karne, mataas talaga yon. Kaya hanggang 4 ounces lang ako. Okra, talbos ng kamote. Ang mahal din ng okra dito palangga, abi mo. Nena, ang mahal ng okra dito, isang bunbun na ganyan, $5. Minsan $6. Kumakain din ako ng okra naman. Anyway, kaya magtanim kayo sa mga garden nyo, no? Sa likod. Ay, talaga? Bakit? Wala ba kayong supply? Di ba may karagatan kayo sa Australia? Wala kayong salmon? Imported yung salmon nyo? Isang kilo ng salmon, 550 pesos. That's 550 pesos. Like $10, no? Anyway, bili ka ng frozen okra, mas mura po. Talaga ba? Sabi ni 3K, magtanim na lang kayo ng kangkong. Okay? Ang hirap ng buhay na, ang hirap maging Pilipino. Pero ako dito sa Amerika, very Filipino pa rin kami. Kinakain ko, nakita niyo, may pinapost-post ko. Siyempre, yung yogurt, natutunan ko na lang kainin yan dito. Tapos, ano pa ba? Cottage cheese, drama-drama lang naman yon. Pero kasi maganda naman yon. Okay? Pero madalas ang kinakain ko talaga is, kung hindi chicken, pork, pero iniwasan ko na yung pork, or beef, or recently hindi ako nakabili ng ng lamb chops. Yan, masarap kasi pero mahal yung isang ganun, $30-40 sa Costco. Anyway, mga palangga, I can talk about sa mga calorie diet ko, pero sana bago pa ako pumayat, 'di ba? Manindigan na kayo. Paulit-ulit ko sinasabi, manindigan kayo para sa bayan ninyo. All right? I love you guys. I hope kayo sa kahirapan. Makita ko lang, bago man lang pumikit ang mga mata natin, nakita natin na gumanda ang Pilipinas, I'll be okay. Bago man lang pumikit yung mata natin lahat, nakita natin mauna pumikit yung mga kalaban. Right? Wag muna tayong pumikit. Sila dapat ang pumikit, hindi tayo. Ang mga demonyo dapat ang pumikit. Alright? So, I'll see you again. Yes, Arlene. Yeah, cottage cheese. Masarap din. Bye.